Praise the Lord and a blessed day po sa inyong lahat. Today we are going to talk about worship. Sa bawat worship experience, dalawa lang po ang involved. Ang Diyos na wino-worship at ikaw na nagwo-worship. Ang tanong sa atin ngayon ay ito. Ano ang nagagawa ng worship sa worshiper? Ano ang nagagawa ng worship sa worshiper? Alam po natin na pag wino-worship natin ang ating Diyos, naluluwalhati natin ang kanyang pangalan, nadadakilan natin siya, na itataas at napaparangalan po natin siya, napapapurihan po natin siya. Pero ang tanong nga po ay ito, ano ang napapala natin sa pag-worship? Ano ang nagagawa ng worship sa worshiper? Bilang isang believer, bilang isang mananampalataya, dapat ang pinaka-topmost na priority natin sa buhay ay ang ma-worship natin ang ating Diyos. Why? Kasi ito po yung key theme ng Bible. Kaya naisulat nga po ni Haring David sa aklat po ng Psalm chapter 29 sa verse 2 ang ganito. Pakinggan niyo pong mabuti. Give unto the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. And then sa Psalm chapter 81 verse 9, nasusulat, there shall be no foreign God among you, nor shall you worship any other God than me. Sa Psalm 95 verse 6, O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord, our Maker. Si Jesus naman po ay nagwika ng ganito sa Matthew chapter 4 verse 10, worship the Lord your God and serve Him only. And of course, sa John chapter 4 verse 24, sinabi ni Jesus, God is a spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Si John the Beloved naman, sumulat po siya ng Book of Revelations sa chapter 15 verse 4, ganito ang kanyang sinabi, Who shall not fear you, Lord, and glorify your name? For you alone are holy, for all nations shall come and worship before you. And then, sa Revelation chapter 22 verse 9b, worship God. So dito mapapansin natin na ang key theme talaga ng Bible ay worship. And always remember that God created each one of us to worship Him. Okay? So ang isang dahilan kung bakit po namatay si Jesus sa cross of Calvary, ito po ay para masamba natin ang ating Diyos. Because we cannot worship God in our sins. Why? Because God is holy. Si Jesus po ay namatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at mabigyan po tayo ng karapatan, even access, para sambahin ang kanyang Ama, ang ating Diyos, sa Spirit at sa truth. Meaning, buhay po ng anak ng Diyos, ni Jesus, ang naging kabayaran para magawa po natin ang nagagawa natin ngayon, which is worship. Now, question, ano nga ba talaga ang nagagawa ng worship para sa worshiper? Ano ang mapapakinabang natin sa pag-worship? Sa sandali pong ito, isa lang po ang pagtutuunan natin ng pansin. At ito po yung worship washes away worry. Worship washes away worry. Masasabi po natin na ang worship ay gamot or cure sa worry, sa anxiety, sa nervousness, and even discouragement. Kaya sinulat po ni David sa Psalm chapter 16 verse 11 ang ganito, In your presence is fullness of joy and pleasures forevermore. Ang worship ang naghahatid sa atin sa presence ng ating Panginoon, kung saan merong fullness of joy na siyang nag-aalis o pumapawi ng worry. Tanda natin itong mabuti. Ang joy at worry ay hindi pwedeng manahanan sa iisang puso. Sa araw pong ito, pag-aaralan po natin ang isang kasaysayan sa Bible na maglalarawan ng worry or worship defeating worry. Or worship washing away worry. Ito po yung kwento ng mag-amang Abraham at Isaac. Babasahin ko po sa inyo mula sa aklat ng Genesis chapter 22 verses 1 and 2. After these things, God tested Abraham's faith. God said to him, Abraham, and he answered, Here I am. Then God said, Take your only son, Isaac, the son you love, and go to the land of Moriah. Listen to this. Kill him there, and offer him as a whole burnt offering on one of the mountains I will tell you about. Wow!
Sandali lamang po, mabigat ito. Yung ipinangakong anak ng Diyos para kay Abraham at saka kay Sarah, ngayon naman ay inuutos niya kay Abraham na patayin ito at sunugin para ialay sa kanya. Grabe, napakabigat ng pinagagawa ng Diyos kay Abraham. Matindi, di ba? Inutusan niya si Abraham na umakyat sa Mount Moriah, isama ang kanyang anak na si Isaac, kanyang pinakamamahal na anak, patayin ito at ihandog sa kanya as a burnt offering. Bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo pong balikan natin ng ilang dekada at alalahanin po natin ang kwento naman ng mag-asawang Abraham at saka Sarah. Matagal na po silang mag-asawa, pero hindi po sila nagkakaanak. Pinangakuan naman po sila ng Diyos na bibigyan ng isang anak na lalaki. At natupad po ang pangakong yon. 100 years old po si Abraham at 90 years old naman po si Sarah nang maipanganak po si Isaac. Matapos pagpalain ng Diyos ng isang anak na lalaki ang mag-asawa, ngayon, inuutosan ng Diyos si Abraham na patayin si Isaac at sunugin bilang handog. Subukan nating ilagay ang atin pong sarili sa katayuan po nitong si Abraham. Hindi ka kaya mag-iisip ng ganito at masasabi mo sa iyong sarili, ang tagal kong naghintay ng anak. Pinagkalooban nga ako ng isa. Yun pala matatapos lang sa ganito. Ako rin ang papatay sa anak ko at susunugin ko pa. Pero alam nyo, wala pong indikasyon na si Abraham po ay nag-worry o nagkaroon ng anxiety o lubhang nalungkot. Bagamat posible at natural lamang po talagang maranasan niya ito, ang mag-worry, malungkot at mabalisa. Ngayon, hayaan niyo pong ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Tingnan po natin kung meron po tayong masesensa na any sign of worry or anxiety kay Abraham. Okay? Maging maging very attentive tayo sa pagbabasa, ha? Pakikinig. Ang sabi po sa Genesis chapter 22 verses 3 to 10, Abraham got up early in the morning. Is that a sign of worry or anxiety? Gumising siya ng maaga and saddled his donkey. Inihanda po yung kanila pong asno na masasakyan. He took Isaac and 2 servants with him. So isinama niya si Isaac. Yun po ba ay senyales na siya po ay nagwo-worry? O punong-puno ng anxiety? I don't think so. And then, ang sabi pa po, he cut the wood for the sacrifice. Nagsibak pa po siya ng kahoy para sa pagsasakripisyo. They went to the place God had told them to go. Is that a sign of worry to you? I don't think so. And then sa verse 4, on the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "What's this? Stay here with the donkey." Hindi niya pinasama yung kanyang mga servants. You know why? Kasi posibleng hadlangan siya para patayin ang kanyang anak. Pero dugtong niya, and then, ang sabi niya, my son and I will go over there and worship. My son will go over there and worship. And then we will come back to you. So dito punong-puno talaga siya ng positivity na makakabalik siya kasama ang kanyang anak. Na inuutos ng Diyos na patayin niya at sunugin niya. Is that a sign of anxiety to you? Is that a sign of worry? Of course not. Di ba? Now, dugtong pa. Abraham took the wood for the sacrifice and gave it to his son to carry. Nung binabasa ko ito, naalala ko si Jesus na nag-carry ng wood na gagamitin para sa kanyang sacrifice. But he himself took the knife and the fire. So, maliwanag, hawak ni Abraham yung papatay sa kanyang anak, ang knife at saka yung fire. So he and his son went on together. Sa verse 7, Isaac said to his father Abraham, "Father." Abraham answered, "Yes, my son." Isaac said, "We have the fire and the wood, but where is the lamb we will burn as a sacrifice?" Pakinggan niyo yung sagot ni Abraham sa verse 8. "God will give us the lamb for the sacrifice, my son." So Abraham and his son went on together. Dito, kapatid, wala tayong makikitang bakas ng pag-worry nitong si Abraham.
Actually, hindi siya nahalata ng kanyang anak na masama ang kanyang pakilasa, na matimlay siya, malungkot siya, na nagwo-worry siya o balisa siya. Wala na nabakas si Isaac sa kanyang ama ng ganong mga senyales. Meaning, naniniwala ako, hindi nagwo-worry si Abraham. Now, sa verse 9, and came, so Abraham and his son went on together and came to the place God had told him about. Now, listen to this. Abraham built an altar there. Gumawa siya ng altar. Kung ikaw ba'y nagwo-worry, full of anxiety, makakagawa ka ng altar? Bakit siya gumagawa ng altar? To worship the Lord. So, worship washes away worry. He laid the wood on it and then tied up his son Isaac and laid him on the wood on the altar. Dito nakita ko na naman po si Jesus. Na itinali sa krus, ipinako sa krus. At ginawang altar ang Golgotha o ang Calvary. Sa verse 10, then Abraham took his knife and was about to kill his son. Nang binasa ko po ito, maliwanag po na walang sign na si Abraham ay nagwo-worry. Kayo po ba? Hindi umangal si Abraham sa utos ng Diyos. Hindi po siya nangatwiran. Hindi po siya nakipagdebate sa Diyos. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi po siya nag-worry. Hindi po siya nagpatumpik-tumpik. Hindi po siya nabalisa. Hindi siya natinag. Sumunod siya agad. No sign of worry. Paano nangyari ito? Mababasa po natin yung kasagutan sa mismong verse 5. Pakinggan nyo mabuti. He said to his servants, stay here with the donkey. Pakinggan nyo ito. My son and I will go over there and worship. Worship. Walang worry si Abraham dahil pinawi ito ng kanyang pag-worship. At ganun din ang gagawin sa'yo ng worship. Papawiin ito ang mga alalahanin mo. Especially now, na tayo po ay nasa gitna ng pandemyang ito. Marami ang nag-worry. Marami po ang wala ng pag-asa. Why? Kasi matindi ang ating kalalagayan ngayon. But worship can overcome these things. Worship can wash away our worries, our anxieties. May napakalaking kaibahan yung worry sa worship. Worry is when you focus on yourself. Pag nagwo-worry ka, nakafocus ka lamang sa sarili mo. Nakafocus ka sa problema mo, sa pain, sa loss, sa sickness, sa sorrow, sa situation mo. Whereas ang worship is when you focus on God. So worry focuses on yourself, worry focuses on God. His might, yung kanyang majesty, yung power niya, yung plan niya, yung greatness niya, tsaka yung glory niya. Yan ang focus ng worship. So, ano ang iniisip ni Abraham? Basahin po natin na nakasulat sa Hebrews chapter 11 verse 19. Abraham knew that even if he slayed Isaac, God was able to raise him up even from the dead. That made the difference. Alam ni Abraham na kahit patayin niya si Isaac, bubuhayin ito ng Diyos. Kaya nga nasabi niya po doon sa kanyang dalawang servants, di ba? Hintayin niyo kami dito. Babalik kami. Ito ang iniisip ni Abraham. Ito ang kanyang focus. Alam niya na kahit patay niya si Isaac, kaya siyang buhayin muli ng ating Diyos. Saan nakafocus si Abraham? Sa lahat ng ito. Nakafocus siya sa Diyos. Sa pag-worship niya sa Diyos. Worship is when you focus on God. Your focus is on God. Wala ang focus niya kay Isaac. Sa isip niya, Isaac was good as dead. Isaac was as good as dead. Okay? Ginagawa niya ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Nasa Diyos ang kanyang focus. Ang dahilan po kung bakit walang indikasyon ng worry at anxiety si Abraham ay dahil hindi siya nakafocus sa kanyang sarili. Hindi po siya nakafocus sa kanyang anak. Nakafocus po siya sa Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa kadakilaan ng Diyos, at sa kaluwalhatian ng Diyos. Si Abraham po ay nakafocus sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kahit wala siyang worries sa pinagagawa sa kanya ng Diyos. Ang ilan marahil sa inyo ngayon ay nagwo-worry. Ang ilan ay maaring anxious.
Nag-worry ka sa kalusugan mo perhaps, o kaya naman ay sa pamilya mo, sa relasyon mo, sa trabaho mo o sa negosyo mo. Maring nag-worry ka na sa pag-aaral mo, sa sitwasyon mo, o sa kinabukasan mo. Ano ngayon ang gagawin mo? I-develop mo ang iyong focus sa kadakilaan at katapatan ng ating Diyos. Sambahin mo siya at hayaan mong pawiin ng iyong worship ang iyong worry. Ang focus po ni Abraham ay nasa Diyos na tapat at may kakayahan at kapangyarihan bumuhay ng patay. Ngayon, tandaan mo itong mabuti. Kung kaya ng Diyos na bumuhay ng patay, siguradong kayang-kaya niyang solvein kung anuman ang problema mo sa ngayon. Mabigat man ito, kapatid, kayang-kaya ng Diyos yan. Walang imposible sa Kanya. So, you need not worry. Pag nagsimula ka ng mag-worry, simulan mo nang sambahin ng ating Diyos. Why? Because your worship can wash away your worry. Worship the one who is able to raise the dead at papawiin niya ang iyong pag-worry. Isang araw, makalipas po ng napakaraming taon, dinala at isinakripisyo ng ating Diyos ang kanyang nag-iisa at pinakamamahal na anak na si Jesus para tayo pong lahat ay tubusin sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Nag-worry ba si Jesus? Of course, hindi. Why? Kasi alam ni Jesus, bagamat mamamatay siya, muli siyang bubuhayin ng ating Diyos. Siya'y muling nabuhay dahil hindi po siya nag-worry. At kapatid, pakiramdam mo man ngayon na ikaw ay parang nasa ilalim na ng lupa dahil sa sobrang bigat ng iyong mga problemang pinapasan. You don't need to worry. You need to worship the Lord and worship Him alone. Amen. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, in Jesus' mighty name and by the power of your Holy Spirit, kami po'y nagpapakumbaba na lumalapit po sa iyo at nagpapasalamat din sa katuruan o Diyos na ipinahayag mo po sa bawat isa sa amin. Salamat po sapagkat all we have to do, Panginoon, kapag kami may mga problema o may mga pagsubok na pinagdadaanan is just to worship you. We thank you for the fact, my Lord, that our worship will wash away our worries. Salamat po ng marami. Kaya mo nga, Lord God, na patuloy na maging buhay sa aming mga puso't isipan yung mga examples na ipinakita po ni Abraham at ng kanyang anak na si Isaac, ganun din ni Sarah, O Lord, who just put their complete trust in you, my Lord God. They did not waver in their faith. They did not worry a single bit. Wala pong anxiety na nakita sa kanila because they trusted you and they have full confidence in you. Lord, we thank you. At Lord, alam mo ang kalalagayan namin ngayon. Nasa gitna po kami ng isang malupit na pandemya. Kaya Lord, alisin mo yung worry sa bawat isa. Alisin mo yung kalungkutan, yung pagkabalisa. Palitan mo ito, Lord God. Just continue to move in our lives. At palitan mo ito, Panginoon, ng amin pong pag-worship sa iyo. Because we know that in our worship, we will meet you, your presence will be with us, and we will be filled with joy, Panginoon. In Jesus' name, we pray. Amen and amen and amen. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you. May the Lord be gracious unto you. And may the Lord turn His face toward you and give you peace. Shalom. Keep safe, everyone. Stay strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God. Amen.